Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga kauturan, mga kabyanan. Kumusta ang akong nga mga pinalangga dira ang nga mga kauturan, mga abyan akon nga nagasunod sa sining aton nga programa. Dali aton pag-istoryahan. Welcome kamo diri sa aton nga programa diri sa AWR 360 Bacolod. Yari naman kita karon magatuon sining pagtulunan, sugpon sa aton pagtulunan nga gitun-an aton sa nagligad nga simana. May gap lang tagamay kay tungod siyempre nagsilibrar kita sang International Day Against Drugs and Illicit Trafficking. Idadait ginsilibrar naton pinaagi sa aton nga duwa naton ka pagpalayag diri Martes kag Huwebes gintalakay naton about sa shabu kag ang marijuana kay tungod ng kuturan isa ina siya ka pagpahanumdom sa aton mga kauturan, mga kabyanan nato nanungod sang kahalitan nga madulong sa ginatawag nga makahalalit nga droga. So mga kauturan, mga kabyanan, yari naman kita karon magapadayon sa aton nga pagtuon. So welcome gid kamo sa sining aton nga programa sa sining hapon. Dili man kamo malabutan sining aton pagpalayag sa kanginan. Unta yara kamo sa maayong kaimtangan. Mabugnaw gawa karon ang panahon. Galing kay medyo matraffic naman. Matraffic naman. Ginawa na ni Otto Dre sa pagpangita sa mga naglain-lain nga mga areas para lang maka-escape sa trapiko. No? Isa ka oras, isa, hindi pa kalapit na sang bata area. Pero natyago to kadugay-dugay. Gigitama mag-abot na gani ang ginatawag nga peak hour. So, God bless mga kuturan sa aton nga pagtuon karon sa sining nga hapon. Sige hapon, upon na akong diri ang gwapohon ko din nga partner. Gwapohon naton nga technician. Hindi na technician eh. Technician, tiklik. Hindi na. Dapat tabidas pa ako. Hindi na nga technician, tikal pa eh. O po din si Kat360 Brian Lacson baka Kat360 gani ginagdat ako makutuan gid sa pag-upod sa aton nga pagtuon sa sining nga kahaponon, no? Takna alas 5 tudto balas 6 kada Martes kag Huwebes nagapalayag kita makuturan sa aton nga pagtuon Martes kag Huwebes. Gani makuturan himuon naton ano himuon na inaton i-like kag share to naman ini nga aton nga programa para makuturan para yung mga kabyanan naton mabless man sa aton nga pagtuon karon. Sa asubong may ara na kita napulo, may unsi na kita ka share sa sining hapon. Mao ga makuturan. Salamat gid kay ini magdulong sa aton sa pagkilala sang dakong gugma nga ginhatag sang Dios sa aton. Amo lang ni makuturan pamaagi ta mo nga maka-share kita sa maayong pamilita. Mga sa aton ka sa kuon hindi na kita kung isa makahimo sa aton mga likuton, no? So isa ini pamaagi lang para ini mga kauturan naton nga nagatuon mabless man sila pinaagi sa pag-share, no? Sa pag-like, sa pag-share. Kung makahatag mo to sa mga greetings, mga comment ka mo na mga kauturan mas maayo pagid kay ato mga kabyanan naton makakita, malipay man sila mga kauturan. Kag makita na kun yara kamo dagali ga pamati. Basi kapamati bla pros kang programa bla sa aga gin-on lang kuno abi sa an hour at dongin on abi sa aga ara man gali kay tulog program ako turan sa sining hapon niya kabalog ko nga awake gid kamo kay tungod nga ining aton nga pagtuon may dakong importansya sa pagibalo naton sa mga inagyan, sa mga pamatasan, sa mga kinaiya, sa mga katawan sa unang panahon. Sa mga kuturan, salamat sa gihapon sa aton mga kadalaguan ang aton nga mga kadalaguan sa Negros Occidental Conference diri sa kay aton presidente, sa kay Pastor Gitmoni Galanza, sa kay Pastor Brendo Carlos pa Japon, Kat360 Brian, ara pa sa Japon si Pastor Carlos, way pa sa Kalakat, Pastor Carlos, kag si Pastor Brent
Blando ang aton nga mga hari-hari isang Negros Occidental Conference. Siyempre upod sa aton nga mga directors, unagid ang aton nga partner diri, ang aton nga boss diri sa AWR 360 Bacolod, communication director naton si Pastor Joy Cantila, ang aton naman nga mga directors, ang Kasiop na kon, Kasiopyans, mga Kasiopyans, hindi lang kaisa mo, mga Kasiopyans nga mga directors. Mayong hapon sa inyo. Kag subuman siyempre ang aton yung mga district leaders, ang aton mga district pastor, district leaders naton, ang mga leaders naton sa mga tagsa-tagsa ka iglesyanan. Bisan wala ang aton yung mga district pastor, yara sila palakat sa mga tagsa-tagsa ka mga kaiglesia,nan sa bilog nga distrito sa Negros Occidental Conference, hindi lang Negros Occidental Conference, but sa iban pang mga kultura naton nga malabutan sa aton yung pagtuon. So, mga kultura mga kabyan, God bless gid, mga panangayo kita sa kaayo, gugma, kaalam sa aton yung Ginoo para makahimo kita sa pag-discuss karon sa sining mga importante nga mga pagtulunan sa sining hapon. Gani, mga po kita, labing bilaan kaglando naman niya Diyos. Kami nagkapasalamat sa imo dakong gugma nga ginatag sa amon. Salamat o Diyos sa imo pagidait. Yari kami sa gihapon magatuon sa imong mga pulong. Ginyo kami Diyos nga giai nga amon tagsa-tagsa ka mga panguna-una. Tigay kami sa pinasay nga kaalam. Agod ang pagtulunan namon magdulong ini sa amon sa pagibalo nanungod sa dakong kabalakan, dakong pagkaayo nga ginhatag nimo sa imong mga katawan sa pihak sa pagka masinaypanon apang yara ikaw nagagiya nagaambig sa amon. Salamat o Diyos sa sining gugma. Inyo na mo mabato na imong kaluoy ng paramon ini. Pinagi sa imong tungan ako sa Jesus. Awag personal luwas. Amen. So mga kauturan, mga abyanan, yari kita sa pagtuon sa gihapon, yari kita sa chapter 40, last part na ni sa aton pagtuon. Sining chapter 40 sa Patriarchs and Prophets Balaam, ang title yan makuturan sa aton niya pagtuon. Yari na kita sa last part sini sa aton niya pagtuon, sining nakon gin pulo partida tala ni kay kabalo kita kung i-discuss na ini nga mga pagtulunan naton medyo lawig-lawigid man. Lawig-lawigid man nga pagtulunan. Kay pila man ka senaryo ang mabasahan naton diri nanungod sang dakong gugma kaluoy sang Dios sa piyak sa masinupakon o sa piyak sa mahamkunon sang iya mga katawan. So mga kuturan, ginto na nato nagligad, yari na kita karon sa chapter 40, yari kita sa page 449, paragraph 1 sa aton niya pagtuon. Dundom ka mo, duman naton nga gintun-an naton ang mga pahito sang away nga gingamit niya si Balaam o si Balaam sa aton sila gaynon, gingamit niya kung paano nga hingyo siya ni Balak nga i-curse niya ang iya mga ang katawan sa Dios ang Israel. Kabalo kita makuturan sa mga pamaagi, pinaagi sa large amount of gift nga ginhatag sang hari sa kay Balaam para lang i-curse niya. Apang tungod makita naton ang attitude ni Balaam nga gusboot gid niya nga ining makaangkon sang dako nga reward halin dito sa hari. Apa makuturan ang aton nga pagtuon nagpahayag sa aton nga ang Diyos, nga ang Diyos dili gid magsugot o kung dili wala gid nagtugot sa kay Balaam nga mahimo niya ang iyang maitom nga handom nga sa diin nga kag ang iyang handom nga makaangkon sa sang pangwarta o kung sang makaangkon sa sang reward halin dito sa kay Balak pagkaturan. Dili naton gapakita sa aton kag gipahayag mo sa aton nga last nga pagtuon nga nanungod nga may ang sapat niya bala, no? Ang sapat nga amo gito ang ginasakyan gid, no? Ginasakyan nga ginasakyan o kung pinaka pinili kaya amo ni permi ginasakyan ni Balaam nga sapat
gin hatagan sang upang sang Dios nga hindi siya makakadto sa iya nga buot nga pagkakatuan. No, sa bagay gani nagpahayag sa ato pagtuon sa nagligad nga iya inigin kastigo ini nga sapat apang sa ulihi ang sapat ginhatagan sang higayon sang Dios nga makahambal kag nagambal sini apang makita naton di ba nga gin sapyak na ginhimo sang Dios sa iya nga ginpahambal ang sapat do wala gid siya nakatag nga ining matingala sa nga nagambal ang sapat sa iya tubang nagambal gid siya pero gid na makita naton makuturan nga ang mga pamaagi bala mga pamaagi no mga pamaagi kay gamiton ini sang yawa ang mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna ang tagsa-tagsa ka mga kinaiya ang tagsa-tagsa ka mga handom sang tawo kun magpadala siya sa kaaway mga kuturan apang ini ang sapat makita naton nga gingamit sang Dios nga nagambala sapat nga ginasakit nimo ako no nga ginasakit nimo ako kag diri naton makita mga kuturan nga ang didto nakatulopangod si Balaam sang mahitabo kag buot niya nga nagsiling siya ako nakasala nagrecognize siya ako nakasala kag ako nakabalong nga ako gin dumilian sa Dios sa pagpanakaton sa dalanon nga buot nakon nga pagalakton apang makuturan rin naton makita sa gihapon gintugutan siya sa Dios sa paglakat kag ginatagan siya sa instruction kung ano ang dapat niya ipamulong dito sa iyan ni sa hari si kay Balak makuturan. So, di naton makitaan sa masapwan naton sa aton nga pagtuon nga ang hari isang Moab, ang hari isang Moab bisan paano may mga delayed na nga natabo kay siyempre nagakuan ang hari isang Moab nga si Balak nga Balak nga makaabot na dito unta si Balaam pero di naton makita makuturan kag makuturan nagapayag gani sa aton samtang nagahulat ining hari siya nagasiling raw when he expressed kita gibalik ta kamo anay sa 443.3 kasi nga hindi kita ko di kada kanami niya nagasiling makuturan when he expressed his astonishment at Balaam's delay in view of the rich reward awaiting him, the prophet's answer was, Lo, I am come unto thee. I have now any power at all to say anything. The word that God put it in my mouth, that shall I speak. Balaam greatly regretted this restriction. He feared that his purpose could not be carried out because the Lord's controlling power was upon him. Nawa kita kana panghuna-una bala nga kay handom ni gidya tani makakwarta apang tungod ang hindi siya kinana ning balya kay ang pulong sang Dios among gipahamtang sa akon mga baba nga akon dapat akon ipagapamulong di nato makita mong kuturan ginatagad sang restriction ang iyang buot ng ipag pamulong apang di makuturan makita naton nya persistence gid nga paon niya ang kuno niya ang kamanggaran nga gin-offer sa Dios ini ang kuturan ina balang buot ka man magsunod sa kabulaton sa Dios apang inigili magdulong sa imo sa magdulong ini sa kalautan kay imo nga panguna ang imo nga buha ang imo panguna-una ang imo nga slimong aksyon mo amuna galing kiti panguna-una mo lay inggit no. So, sinigari niyo, Balaam had some knowledge of the sacrificial offering of the Hebrew, and he hoped that by surpassing them in costly gifts, he might secure the blessing of God and ensure the accomplishment of his sinful projects. Thus, the sentiments of the idolatrous Moabites were gaining control of his mind. This wisdom had become foolishness. His spiritual vision was beclouded. He had brought blindness upon himself by yielding to the power of Satan. Mga kuturan.
kung yara lang kita Japon sa yara kita Japon sa gahom, gibuot kita nga ni mo gahimo ka lang tuod, pero sa kabila ka na tuto man ko gasimba man ko permi. Gatag man ko sa akon nga inugatag sa para sa Ginoo. Pero gali ka makuturan, behind that pakitang tao lang ang ginahimo nimo. Wala sang tinagipusoon nga pag tuman o kon sa pagtinagipusoon nga pagsunod sa kabubuton sang Dios mga kuturan. So di naton makitaan nga ang kinaiya ni Balak na buot gid niya nga iya gid matuman. Pero mga kuturan kapayag sa to by Balaam's direction 7 altars were erected and he offered a sacrifice upon each. He then withdrew to a high place to meet with God, promising to make known to Balak whatever the Lord should reveal. Mga kuturan. So, payag sa aton, ang istorya nga payag sa aton mga kuturan nga tungod sa sini, may ara nga pagpakita sang gahom. Gusto bot niya ipahayag ang gahom sang Dios pinaagi sa pagbaton sining mga sacrifices o kon mga halad pinaagi sa pito ka mga altar nga iya gipatukod. Sini pahayag sa mga with the nobles and princes of Moab, the king stood beside the sacrifice, while around them gathered the eager multitude watching for the return of the prophet. He came at last, and the people waited for the words that should paralyze forever that strange power exerted in behalf of hated Israelites. Balaam said, the king Moab hath brought me from Aram out of the mountains of the east, saying, Come, curse me, Jacob, and come, defy Israel. How I shall curse whom God hath not cursed? Or how shall I defy whom the Lord hath not defiled? For from the top of the rock I see him. And from the hills I behold him. Lo, the people shall dwell along and shall not be reckoned among the nations. Who can count the dust of Jacob and the number of the fourth part of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my last and end be like this. Anong gina? Balaam confessed that he came with purpose of cursing Israel, but the words he uttered were directly contrary to the sentiments of his heart. He was constrained to pronounce blessing while his soul was filled with curses. Makita natin, ang iya buot niya tanan iya para nga i-curse mo. Kay kung ma-curse siya no gani, maangko niya to ang great reward. Katatlo na mo. Purmiro, gamay-gamay pa. Ikaduwa, gipadako-dakuan. Ikatatlo, ginpadakuan agad. Plus, may another pa nga may ara pa nga gindugang kay pagatagaan siya sang dako nga posisyon. Kadungganan sa ginarian mga kuturan. Imagine ba natin ang mga pamaagi kung paano ang kaaway mangita sa pamaagi para ma-entice ka. Muna bila mga kuturan nakita ko nimo. Sa trabaho bala. Isa tagaan ka sa nako nga posisyon, tagaan ka sa nako nga salary, or tagaan ka sang nako nga kadungganan para lang gid nga talikdan mo ang Ginoo mo. Actually ang pamaagi hindi directly nga nagahatag ka o kon hindi directly nga sigani bayain ang Ginoo mo, hindi. Tagaan ka lang sang mga pagtilaw. Dumduma ko na yung mga pagtilaw. Ka-sensitive na ka, dumdum ka na ito nga bala nga during bala nga singgana ko sa naglisensya ko about may sabat bala. No? Siling ko about may sabat. Ko, sir, pagpakilala ko, sir, I am a Seventh-day Adventist. Pwede ko, sir, ka-request, sir. Hindi lang ko ka-attend sa Saturday rang inspection, sir. Kay, kabalo ko, sir, kung Saturday nagasimba ko, damo pa ko mga ginambal. Mga amo, sir, maestro ko sa kwan, gamo kuning, sa kwan. Dumula. Pero sila nga, oo, kabalo ko to, mga sabadista, kabalo ko na to. Promo na ito yung mo to.
para hindi lang balakwan, hindi lang madihado ang imong upod, hindi lang lain buot nila sa imo kay absent kaya kadto ka lang, hindi ka naman gyud permito, hindi ka naman gyud permito, kadto ka lang, pakita ka lang, pag check na sa attendance mo, uli alakat ka dayon, simba ka dayon, kanami man kuturan nga transaksyon ba, no? Nami nga transaksyon mo, ipakita ka lang, pa-check attendance, lakat ka dayon, pero man kuturan, that is Sabbath day. Amo naman kuturan gini mo sa kuan mo, ginawa mo sa kaway, hindi lang balahalatado nga pamaagi, ha? Niya, as Balaam looked upon the encampment of Israel, he beheld with astonishment the evidence of their prosperity. They had been presented to him as a rude, disorganized multitude, manifesting the country in roving bands that were a pest and terror to the surrounding nations. But their hindi ako, lumpat na ako ng ginauyatan. Yan na. Yeah. But their appearance was the reverse of all this. Yeah. He saw the vast extent and perfect arrangement of their camp, everything bearing the marks of thorough discipline and order. He was shown the favor with which God regarded Israel and their distinctive character as His chosen people. Makutura, no? Nakita ko na ka namin niya pa, no? Nakita ni Balaam nga ang iyang ang mga katawan, ang iyang mga obdanan, no? Nga dito nag-encamp, na dito sila nagahimo sa ilang gatukod sa ilang mga layang-layang, no? Ang ilang mga tululugan, dito sila nagplastar. Kag makita mo, gitawag ni sila nga people of order. Nga people of order kay by tribes niya ilang pag ang placement mo. By tribes ang placement sa ilang camp. Hindi kay sila nga pag gusto ka lang kung pag-abot mo bisan nila. Nakita ko gani ka namin isang pagplastar to ka 360 Brian at tungin butang bla nila way mata kakanto sa Mindanao, no? Wala ta kakanto sa Mindanao pero butang nila ka dome, naka-admire ko kanami sa pagplastar nila. Ang ilang parking space wala nagsinambuli o way naglinapta parking space nila. Tapos nakita ko ang dome nila pasunod nagalibot. Nakita ko ka-organize ang ilang pagplastar. So do kaangay man sila katawan blas ang Dios ang unang panahon. During those time nga again, nakita ni Balaam nga kung paano ang Dios nagmaayos ila, na paano ang Dios nagpauswag sa ila. Nagpauswag sa ila. Even though nagpanakaton sila for 40 years dito sa kanayakan. Imagine na pila lang niya, itinion lang niya, gamay lang niya tinion. Katabok na sila sa duta sang hurda, sa suba sang Hurdan. Ang makita nato magutaran, pero makita naton di ang discipline among the people of God ang Israel. So, makita nila nga pinili gid sila sa tawo, kay makita sila sa mga katawan kung paano sila manggawi, no? Paano sila manggawi kag ining mga tao sa palibot, no, sa ipalibot nila nagadayaw gini sa ilang kayo. Ang ilang lang order nga ginahimo makita naton. So, as nga the people shall dwell alone and shall not be reckoned among the nations. At that time when those words were spoken, the Israelites had no permanent settlement, and their peculiar character, their manners and customs were not familiar to Balaam. But how strikingly was this prophecy fulfilled? The after history of Israel, through all the years of their captivity, through all the ages since they were dispersed among the nations, they have remained a distinct people. So the people of God, the true Israel, though scattered throughout all nations, are on earth but sojourners, whose citizen is in heaven. Oh, sojourner sila tuod, no? Nagpanglugayawan sila sa malawig ng sinuig, but their citizen is in heaven. Kuturag kanami isang pagtuon naton apang
kinahanglan kita magpalayag sa aton nga pagpahanumdom sa sining kahaponon. Dali, aton pag-istoryahan. Dali, aton pag-istoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, aton pag-istoryahan. Dali, aton pag-istoryahan. AWR 360. Salamat sa dakong gugmang ginatag sa Dios. Welcome, Yellow Bell Legs. Budlay ba? Galakwit pa ng dila, tamagdamit lang, di ba? Pero isa ka pagpasalamat, nagsiling siya, Amen, with heart, and God bless. Nampahan po. So, God bless 360, AWR 360. Amen. Salamat, babae ni, lalaki, hindi ako malo. Yellow Bell Legs. Ang ayari din yung kaupod natin sa sininga kahaponon. So, makuturan sa aton pagtuon, kanami isang pagtuon naton kay nagapahayag ini kung paano siyang Diyos, no? Kung paano siyang Diyos nga ginaproteksyonan bisan pa ang nahigko kaga kinaiya sang iyang lagad nga intindihan naton niya si Balaam Makuturan, kuan siya, meaning na apostatize ni siya nga klase sang alagad sang Dios kay tungod sa iya nga kinaiya apang gamiton kag yapon gali sang Ginoo ja Makuturan kon bisag gid apostatize ka gamiton kag gyapon gamiton ka sang Dios magamit kag gyapon sa iya buhaton, no? So makita naton Makuturan nga pinaagi sa aton nga pagtuon. Sila nga siling ni ko ano? Siling ni Balak. Ni Balak lingab. Balak had confidently expected a curse that would fall like a withering blight upon Israel. And at the words of the prophets, he passionately exclaimed, "What hast thou done unto me? I took thee to curse mine enemies, and behold, thou hast blessed them altogether." Nga, Balaam, seeking to make a virtue of necessity, professed to have spoken from a conscientious regard for the will of God, the words that had been forced from his lips by divine power. Yan, si Balaam nasabat, his answer was, "Must I not take heed to speak that which the Lord had put in my mouth?" Turan nga, hindi bala ako magapamulong sa mga pulong gitangdo sang Dios akon nga dapat nako ipamulong sa akon mga baba, mga kuturan, no? So di naton makita bala nga sa tagipasuon siguro ni Balaam gusto iya maghatag isang curse pero hindi siya kahimo. Hindi siya ginimo. Kaya gingamit ginbutangan sang Dios ang iya baba sa mapululungon nga dapat niya nga ipamulong. Nya Balak could not even now relinquish his purpose. He decided that the imposing spectacle presented by the vast encampment of the Hebrews had so intimidated Balaam that he dared not practice his divination against them. The king determined to take the prophets to some points where only a small part of the most might be seen. If Balaam could be included, if Balaam could be induced to curse them in detached parties, the whole camp would soon be devoted to destruction. So makita natin kaga on the top of an elevation called Pisgah, another trial was made. Again 7 altars were erected whereon were placed in the same offering as at the first. The king and his princesses remained by the sacrifice while
Balaam retired to meet with God. Again, the prophet was entrusted with a divine message which he was powerless to alter or withhold. Na wag gid sa mahimo si Balaam. Sa iya siguro nga pong nauna, lain niya buot siya, gusto iya nga makakwarta, gusto sa mahimo, pero wala gid sa mahimo. Kay ang mensahe nga iyang dapat ipamulong amugid ang instruction sa iya nga sang Dios, no? Gipamulong sang Dios sa iya. So singa kay nga ba siya? The answer as before struck terror in the heart of king and princesses. Kaya niya, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or hath he spoken, and shall he not make it good? Behold, I have received commandments to bless, and he had blessed, and I cannot reverse it. He had not beheld iniquity in Jacob, neither he had seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shout of a king is among them. Makuturan, nagpahayag ang pulong sa Diyos, gibutang siya baba, hindi iya makuha, hindi iya ni ma-erase, o kung hindi iya mabayluhan. Kay bisan anong imuon niya, amo na ginambal yung makuturan kung paano ang instruction sa Diyos ng ipamulong siya, amo na ginambal sang ni Balaam. So, sometimes while they were under divine protection, no people of nations, thought aided by all the power of Satan, should be able to prevail against them. All the world should wonder at the marvelous work of God in behalf of his people, that a man determined to purpose a sinful course should be so controlled by divine power as to utter instead of imprecation the rich and most precious promises in the language of sublime and impassioned poetry. Ganun makuturan. Bisan ano pang gusto niya, ang kaaway, buuan anong buot niyang himuon, tanan ng ipamaagi, apang ang pulong sa Diyos amugid dapat ipamulong sa anak sa Diyos o kung sa tao sa Diyos kay gigamit subong instrumento. Kabalo na makita sa tagipusoon ni Balaam, pero din nato makitan kay ang kaaway, sige nga, when Satan should inspire evil men to misrepresent, harass, and destroy God's people, this very occurrence would be brought to their remembrance and would strengthen their courage and their faith in God. So, ano naman? Ano sila natabo sa hari isang Moab? Nga, the king of Moab disheartened and distressed exclaimed, nga, neither cursed them at all nor blessed them at all, yet faint hope still lingered in his heart, and he determined to make another trial. He now conducted Balaam to Mount Peor, where was a temple devoted to the licentious. Dala niya naman to dito si Balaam sa Mount Peor naman, nga dito naman ang templo na devote ini sa pagsimba nila sa ila mga Diyos si Baal, no? Hindi naman kita kag here the same number of altars were erected as before, and the same number of sacrifice were offered. But Balaam went not alone, as at other times, to learn God's will. He made no pretense of sorcery, but standing beside the altar, he looked abroad upon the tents of Israel. Again, the Spirit of God rested upon him, and divine message came out from his lips. So, nagwa Japon sa iya ba ang divine message gapamulong makuturan na lungod sang pagpakamaayo sa Diyos sa iya mga katawan. No? Pagpakamaayo sa Diyos sa iya katawan. So, di nato makita makuturan nga ang Diyos kung gamiton ka, wala ka mahimo kay bisan ano pang himuon mo, gamiton sa Diyos ang imong baba, kita ka ang perting nga alboruto, perting nga kaakig sang hari, no?
Si Balak karti akigya kay bisa anong imuon niya mga strategy ginimo wala mahimo si Balaam kay ginagamit sa San Dios mga kauturan. Ginagamit sa San Dios sa iya bulaton. The prosperity of God's people is represented by some of the most beautiful figure to be found in nature. The prophet likened Israel to fertile valley covered with abundant harvest, to flourishing gardens watered by never-failing springs, to the fragrant sandal tree and the stately cedar. The figure is mentioned in one of the most strikingly beautiful and appropriate to be found in inspired word. Siningan na, inspired word. The cedar of Lebanon was honored by all the people of the east. The class of the trees which is found with their man has gone throughout the earth. From the Arctic region to the tropic zone they flourish, rejoicing in the heat, yet braving the cold, springing in rich luxuriance by the riverside, yet towering aloft upon the parched and thirsty waste. They plant their roots deep among the rocks and of the mountains, and boldly stands in defiance of the tempest. Pertigilik nami gali nga kahoy ang cedar, no? Pertigilik kabakod din siya. Kaya iya magamot niya, nagapanalupsop dito sa dalom sa mga kabatuhan, nga bisan pa sa tig-ilinit, nangin nagtindog siya, kag nangin babakod man siya sa pagsugata o kun sa pagtubang sang mabugnaw nga panahon, sa tinion sang mga ngita na to, no? Nga kung ano kabakod, kung ano kaayo ini nga tanom. So paanggid makuturan ang mga katawan sa Israel do kaangay sang cedar tree nga nagatindog dito sa Lebanon. Naging kilala ini siya tungod sa iya nga kabakod, sa iya nga pagpasad maayo ba, napasad sa maayo. Kaya makita nato nga hindi siya dali-dali maperdi. Hindi dali-dali sa gani madunot kung nato nang tawon, no? Kay ini siya amo ang simbolo nga sa diin ang kabuhi nga tago sa kay Kristo nga aton nga Dios. Nakita naton sa libro sa Colossians chapter 3 verse 3 kag nagsiling pagid ang balaan nga sulatan sa Salmo 92:12 nga nagsiling, the righteous shall grow like cedar. Makuturan kung kita gali nang matutom mangimatarong kita sa tubang sa Dios, kaangay kita sang cedar tree nga nagatindog nga mabakod nga sarang kag ta makatindog siya sa naglain-laing nga mga klima, sa naglain-laing nga klima tungod na pasad gid ang iyang nga gamot dito sa dalom, nagapangapyot dito sa mga kabatuhan. Sa tig-ilinit makasuyop to siya sang kita tanay mga katristi nagligad nga tig-ilinit, makita naton ang mga tanom nagakalaya ning mga tanom lang hapaw ang iyang gamot, makita naton gakalaya. Iban gani ina gani sila, iban ni sila nga mga tanom makita ta pasubong maglakat ka, magdadalagan ka, sakay ka pakanto dito sa area sang pag Granada, may area da nga undan lang sa patio sa tubang sang sa ulunan na sang elementary high school. Kita ko gakwan nagalaya gid ang mga tanom niya. Laya gid ang mga tanom. So nami ni nga tanom ang ginatawag nga cedar. So gid paanggid man siya sa mga katawan sang Dios nga mga mabakod, in spite sa unos nga nagabot silang kabuhi, nagpadayon ini sila nga nagtindog, nagpadayon ini sila nga nagapang gapamukadkad, gapangadayon sila sa panggamot o kung pangdayon sila sa pagbuklad sa ilang mga sanga. Makita naton silingaw sang Ezekiel 31 verse 8 ang giban niya the fir tree was not like this bough, and the chestnut trees were not like these branches. Mas mabakod di siya. Hindi kay panggil sa fir tree, pero mas panggil siya. Kag the cedar is repeatedly employed as an emblem of royalty, and its use in scripture to represent the righteous show how heaven regard
those who do the will of God. So di nato makita makuturan. Sili naman yo, Balaam prophesied that Israel's king would be greater and more powerful than Agag. This was the name given to the kings of the Amalekites, who were at this time a very powerful nation. But Israel, if true to God, would subdue all her enemies. The king of Israel was the Son of God, and his throne was one day to be established in the earth, and his power to be exalted above all earthly kingdom. Kanami makuturan. Kay, siyempre ang Israel ang iyang hari, amo ang anak o kon ang Diyos, gitawag di makuturan. The king of Israel was the Son of God, si Ginoong Hesus, no? Kag ang iya trono sa isak adlaw, sa pag-abot sa isak adlaw, ma-establish ini sa sining nga kalibutan, kag ang iyang gahom amo ang pagakilalahon sa bug-os nga ginarian sang kalibutan, mga kuturan. Hindi na kay ato mga hari o kung mga presidente sa mga nasyon, kundi sa pag-abot sa tinion, ang hari sa mga hari, ang Ginoo sa mga Ginoo, amugid ang mga kaupod sa mga katawan sang Dios sa pag-abot sang tinion sa uli nga panahon, kung sa diin ipamtang na sang Dios ang iya nga ginharian, mga ka-360. No? Kanami makuturan nga pagpanomdom sa aton. Ani, gapayag sa makuturan siling Rio. Disappointed in his hope of wealth and promotion, in disfavored with the king, unconscious that had incurred in the displeasure of God, Balaam returned from his self-chosen mission. After he had reached his home, the controlled power of the Spirit of God left him, and his covetousness, which had been merely held in check, prevailed. No? Ano Japon? Nagpadayon sang nakuha na to ang gahom sang Dios nga nagakontrol sa iya, sang balik niya sa iya nga puloy-an. Ano naman? Nagbalik naman ang iya nga kinaiya makuturan. He was ready to resort to any means to gain the reward promised by Balak. Ibalik may gusto niya, ibalik yung pangita sa pamagi kamakuha yato ang saad atong promise nga reward ni Balak. Balaam knew that the prosperity of Israel depended upon their obedience to God, and that there was no way to cause their overthrow but by seducing them into sin. He now decided to secure Balak's favor by advising the Moabites of the course to be pursued to bring curse upon Israel. Makita kita na makuturan. Kinaiya. Wala sa kay mo sa pamagiya. Pero anong ini mo ya? Balik to siya dito ya sa kay Balak ya, kag pangitaan niya pamagi nga para nga makuha ya to ang reward. Makita, makuha yung reward. Anong mo niya? He immediately returned to the land of Moab and laid his plans before the king. The Moabites themselves were convinced that so long as Israel remained true to God, he would be their shield. The plan proposed by Balaam was to separate them from God, to entice him into idolatry. Amo ni makuturan. Hindi kita makuha sang kaaway sa Dios kung kita nangin matutom sa iya apang pinaagi sa pag-entice sa aton into idolatry. Ano sang idolatry makuturan man? Sa aton subong nga panagon, Dios Japon. Uy, damo na tablang makuturan Dios subong ari na nga ari sa aton. Ari la sa aton kamot ang Dios mga kauturan. Gintagaan kita sa manami nga cellphone, gitaan kita sa manami nga gadget. Gintagaan kita sa una telebisyon, subong wala telebisyon, wala nang isapak. Dios nato sa una telebisyon. Wala na. Ari na subong sa aton, di na sa ara na sa aton nga kamot mismo. Nga magkadto ka sa banyo, mauyat cellphone. No, gainaway na ang mibro sa panimalay kay nga aman. Kay kadugay sa sulod sang washroom. Gisingit na, dali na, may klase pa ko. Ya dali lada kay gauyat gili cellphone. No,
So, ano siya? Nangin ko siya. Tanan nga, tigkaon, ma-worship na ang kamot galagaw pa sa cellphone. O, ano pagit? Damo lang. Antes magtulog, hindi na kapangamuyo, kay cellphone ang ginayatan. Kira tani kung kauyat ka cellphone, kung ginapamatian mo, mensahe, kung paano magpauswag yung pagtuok, yun siya. Ang laing kay ginuna mo pa. So, ano gini mo? Tagaan pamaagi kung paano sila malipat, paano sila mapatalang, no? Paano sila mapatalang. If they could be led to engage in licentious worship of Baal, sa aton pa, and Astaroth, their opponent protector will become their enemy. Muna gili, pangitaan niya pamaagi kung paano niya nga masulod sa patibong niya ang mga katawan sang Israel. Sa aton mga kuturan, very open gini sa aton niya sumong niya. Ang ginatawang idolatry, ari na sa aton. Aton na ara na sa right on the tip of our finger. Ang idolatry mga kuturan. Kaya nga sa sulod sa simbahan, bisa matintar ka pa, mabukad lang ko sa Facebook, mag-greet lang ko happy Sabat. Mag-greet lang ko happy Sabat. Mga kuturan, tandaan na to na ha. Gamiton na sang kaaway. So, pamaagi sang kaaway para ano? Bilang witness the success of his diabolical scheme. Ano kaya? He saw the curse of God visited upon his people and thousands falling under his judgment, but the divine justice that punished sin in Israel did not permit the tempest to escape. Ano makuturan pamaagi sang kaaway. Yun niya, ginsulod dia ang pamaagi, i-divert yung attention, himuan sang pamaagi. Mo ganin nagligang sa Sabado, sining ko to sa mga kuturan naton dito sa may kasanagan, association fellowship sa aton kwan. Mga kuturan, pila sa aton nagadala sa aton nga Biblia. Ay, nasubo yung mga kuturan, kay pila na nagadala sa balaan nga kasulatan. Mga kuturan, ang balaan ng sulatan, ang Biblia balaan. Ang kalantahon, balaan. So, kay balaan, so kay ang wala ka nagdala Biblia, ang imong dala cellphone, ang akon nga cellphone, ang akon nga cellphone, may writings si Milton White, 120 kay mga writings na download ko. May kalantahon, may leksyon, may devotional, may kwan. So, ang pamangkot, ang akon nga cellphone, balaan. Hindi. Ang inyong cellphone balaan, hindi. Kay right in the tip of your finger, isa mo na katumpok dugay-dugay, magwa da ang tanan niya kalasuan. Right on the tip of your finger, makita mo da ang tanan niya katuntuhan. Tanan da nga inaway, tanan da nga, makita mo kuturan So pamaagi, ang kaaway mangita sa pamaagi, para nga mano kita, madala niya, matrap niya kita sa ato, sa iya nga patibong na kuturan. Si Balaam kag si Judas nakabaton sang dakong kapawa, nag-enjoy sila sa mga privileges nga ginatag sa ila sang Dios. Apang ang sala ang nagpoison sang bugos nila nga kinaiya kag nagdulong sa ila nga distraction. Unta mga kuturan, kita man amuman, unta kita man mangin mabakod kita, ay katapusan nga katapusan nga paragraph nga sinisa. It is a perilous thing to allow an unchristian trait to live in the heart. Unchristian trait, unchristian nga kinaiya, to live in the heart. One cherished sin, little by little debase the character, bringing all its noble power into subjection to the evil desire, the removal of one safeguard from the conscience, the indulgence of one evil habit, one neglect of high claims of duty, breaks down the defenses of the soul, and opens the way for Satan to come in and lead us astray. The only safe course is to let our prayers go forth daily from a sincere heart, as did David. Nga siling, hold up my goings in thy path, that my footsteps slip not. Ang Diyos magpakumayo mga kuturan sa sini mga pulong. Unta ang aton niya pagtuon,
Dili kita tapos nato na pagtuon chapter 40 sa Patriarchs and Prophets ang aton ni pagtulunan makuturan sa sini nga aton nga tatlo na pagpalayag na pagtuon. Makuturan pasalamatan ang Diyos Dios nga unta kita mangimabakod sa mga pamaagi sang kaaway nga madaldal kita mapalayo sa dakong gugma sa Dios. Magapangamoy kitang kuturan. Salamat sa gugma minatag nimo sa amon. Balaan kag lando namo Dios. Ang kaayo, ang kaluoy, ang imong pagidait among ginapangayo. Maluya kami o Dios. Napunan sang kalaot ang amon kabuhi nga nagakinahanglan kami sa imong paggiya. May mga koroyahon kami nga nagakinahanglan kami nga matuytuyan nimo kami, mabuligan nimo kami, agudto kami magmangin mandadaog. Bidisyon ang among kabuhi o Dios. Nga sa amon paggatubang sa mga pagtilaw, sa matag adlaw-adlaw namon nga pagpanlakaton ukod sa imo, magmangin dalag madinalagon kami. Hindi sa amon kusog, hindi sa amon gahom, hindi sa amon kinaadman, kundi pinaagi sa imong kaluoy. Salamat o Dios sa sinigugma, bidisyon ini imong makatawan. Kaya ni tanan gininyo ako mabaton imong kaluoy. Ginampo na ko ini sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Balaang Espiritu.